Bro Jando, pwede mo bang sagutin tong isa ating kapatid bro? About kasi ito sa MCGI. Magaling ka dito. About sa tsuhin niya bro. Kasi ang tsuhin niya bro, inano niya, kaniyang hinamon, no, about sa purgatory. Na kung may mabasang purgatory, magkatoliko yung tsuhin niya. Tapos kung walang mabasa naman, siya naman ang mag-MCGI. Kaya umihingi siya ng tulong bro, pahingi daw nung talata ng Espanyol bro na mababasa ang purgatorio dahil sabi daw at isa daw sa sinabi ng tsuhin niya, sabi daw ng tsuhin niya, kaya pinatay si Rizal dahil nalaman ni Rizal na walang purgatorio na mababasa sa Biblia. Bro Jando. Ano nga bro, yung site nung ano ba yun bro, yung sa Espanyol bro na binabasa mo. Pakibigay bro. Tapos pakisagot tong Rizal daw bro na kaya umalis sa Katoliko dahil walang mababasang purgatorio. Mali. Ang tanong diyan, ang malaking tanong diyan is totoo ba ang sinasabi ng kanyang tsuhin na kapag may nabasa sa Biblia ang purgatorio ay magkakatoliko nga? Yun ang malaking tanong diyan kasi dishonest. Yun lang. Dishonest mga MCGI, dishonest yan. Dati, nalala ko yung Worldwide Catholic Bible Study na kami ng dalawa ni Padre Darwin, nalala ko dati, may na MCGI. Kung may mababasa daw sa Biblia na purgatorio, na siya ay magkakatoliko. Ngayon, binasa ni Padre Darwin yung naturang Biblia. Ngunit nang binasa, ang response ng MCGI, basahin mo sa Grego. Yun. Kaya dishonest talaga sila. Sabi niya, pag nabasa, ito ngayon, La Sagrada Biblia, Epistola 1 a los Corintios, Kapitulo 3, versikulo 9. Ayan Premio e Purgatorio. Napakaliwanag yan Hindi naman yung comics. Yan ay Biblia. Mababasa purgatorio. Meron pa yung isa, yung kay kay Brother Edgar. Hindi ko lang maano yung kay Brother Edgar. Pero malinaw sa kanya, hindi ko lang na kuha kung anong version ng Biblia ito, wait lang ha. Ito yung yung kay Brother Edgar anuin ko lang to kung mabasa. Asan ba yun? Wait lang ha. Ito. Ayan sa 1 Peter chapter 3 verse 19. Hindi ko lang kung anong version to ha. By which also he went and preached unto the spirits in purgatory. Liwanag ba letra dyan, Brother John Ray? Maliwanag bro. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by with also he went and preached unto the spirits in purgatory. Yeah. Linaw niyan. English pa yan, Yan na nga. Yan na nga. Ngayon, may nabasa tayo. Ang tanong, totoo ba? Paniniwala ba? Totoo ba ang sinabi niya o nagsinungaling lang siya doon? Alam ko, nagsinungaling lang yon. Walang mangyayari na na conversion kasi nagsinungaling lang siya doon Yun. Yung sinasabi niya na si Jose Rizal ay pinatay dahil hindi naniwala sa purgatorio, walang Philippine history sumusuporta niyan. Correct. Sabi doon na kanilang ginagamit yung kay Rizal, yung si Rizal ay sinabi niya na wala daw idea of purgatory sa Biblia. Yung teka, hanapin ko lang ha. Yung sinabi ni Jose Rizal, asan ba yun? The idea of purgatory, ito no limit ang here. Yan.
Sabi dito, tingnan ninyo yung style ng dating daano. Tinatakpan yung ibang bahagi ng letra para hindi mo mabasa yung dapat mong mabasa. Pinuputol. But now let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. And the only text from the Bible can be cited, one from the second book of Maccabees, chapter 12, on prayers for the dead, for the guilt's undoing is insufficient. Furthermore, this book was pronounced apocryphal by the Council of Laodicea, and the Holy Catholic Church sanctioned it only much later. Unang-una, mali. Hindi ang Council of Laodicea ang nagdeklara niya ng apocryphal. Ang nagdeklara niya ng apocryphal, mga protestante. Hindi dineklara na apocryphal ng ng Iglesia Katolika. Ano yan eh? Nasa ano yan? Sa Deuterocanon. Second canon. Tapos, yung sinabi niya, try ko lang hanapin Jose Rizal. Si Jose Rizal. Meron ba akong ni Jose Rizal? Wait lang, nawala. Try ko lang hanapin yung kay Jose Rizal, Kasi meron ako dito dokumento. Hindi umalis si Jose Rizal sa Katoliko. Sinungaling talaga dating daan. Wait lang H.I.J. Jose Rizal. Eto. Tingnan ninyo kung umalis ba si Jose Rizal. Sinungaling talaga MCGI, Ito ay retraction of Rizal. The retraction of Dr. Rizal is a controversial document. It reads as follows. Sabi ni Rizal, I declare that I am a Catholic, and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die. I retract with all my heart anything in my words, writings, publications, and conduct that has been contrary to my character as a child of the Church. I believe and profess what it teaches. I submit to what it demands. I abominate Masonry as an enemy of the Church and as a society prohibited by it. The diocesan prelate, as the superior ecclesiastical authority, may make this manifestation public. I declare this spontaneously in order to repair any scandal which my acts may have caused, and so that God and man may pardon me. December 29, 1896 sa Manila. Ito yung ito ay naka-record doon sa The Manila Times. Ito nilathala ni Jose Lopez del Castillo sa Rizal's last day sa The Manila Times noong December 30, 1953. Ito ay nalathala. Kaya sinungaling talaga ang MCGI sa sinabi nilang iniwan ni Jose Rizal ang Katoliko dahil hindi naniwala sa purgatorio. Napakasinungaling talaga. Yan. Another na naman to ideya para mabuksan ang isipan ninyo na kayo'y pinagloloko lamang. Walang Philippine history na susuporta sa kanilang sinasabi na iniwanan ni Jose Rizal ang Katoliko nang dahil lang sa wala raw sa Biblia ang purgatorio. Ito nalala ko dati. May nakipagtalakayan kay Soriano patungkol doon sa unang Pedro 3:19, bilangguan ng mga espiritu. Si Soriano naman tumaas ang boses niya dahil ang pagtatanong kasi, yan bang bilangguan ng mga espiritu ay langit? Sabi niya, hindi langit yan, bilangguan na tanong, yan ba impyerno? Hindi rin impyerno. Hindi impyerno. Sabi niya, nakalagay dyan sa Biblia, bilangguan ng mga espiritu. Walang sinasabing purgatorio. Huwag niyong dagdagan. Yun ang sabi ni Soriano.
Ha? Ang pagbigay ba ng pangalan, pagdaragdag? Yung ginawa ng Diyos ang mga hayop at pinangalanan ni Adan at Eva. Pagdaragdag ba 'yon sa hayop? Dahil pinangalanan? Mali. Yung hardin. Correct. Yung hardin kung saan nilagay si Adan at Eva, sa panahon ni Adan at Eva, may pangalan na bang Eden yon? Wala. Sino nagbigay ng pangalang Eden doon? Yung mga tao, wala na si Adan at si Eva sa mundo. May ibang nagbigay ng pangalan, tinawag nilang Eden. Hindi yung kailanman tinawag na Eden nung panahon ni Adan at Eva. Oh. Yan ay isang patunay na basta MCGI talaga, sinungaling yan. Kaya nga walang malakas loob na makipagtalakayan dito na harap ang mukha eh. Wala. Bakit? Dahil alam nila, malulugi sila. Yung isa, Larry Silva, di ako naniniwalang yun. Talaga MCGI yun. Parang fanatic lang yun. Fan lang yun. Bakit? Mahigpit na ipinagbabawal ni Daniel Rason ang pagkikipagdebate pero malakas ang loob niya. Hindi siya lehitimong membro. Kung lehitimong membro yon, hindi yun sasalungat. Alam niya na ang katumbas nun pagtiwalag. Okay, Brother John Ray. Yan, maraming salamat bro dyan. No? Talagang natuho mo yung mga sagot at pinalakpakan ka dito ni Jima Manago. Next question bro. Okay na yan bro dyan do. Okay. Thank you sa iyo, Brother John Ray. At move tayo naman sa next na tatanong naman ngayong gabi. Si Oppo A12. Okay, Oppo A12. Hello? Hello? Yes bro, patuloy lang bro. May tanong lang po ako bro patungkol po ito sa mga atake ng MCGI patungkol po sa tinatawag na Most Holy Father. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia? Kasi sabi ng Eli Soriano na parang daw yun sa Panginoon, parang kapusungan kasi isa lang ang Most Holy at yun ay ang Panginoon. Tapos bakit yung Santo Papa ay tinatawag na Most Holy Father? Meron ba po tayong talata sa Biblia na nagsusuporta para tawaging Most Holy Father ang ating Santo Papa? Yun lang po bro. Most Holy Father? Yeah. Tinawag ba sa Papa Most Holy Father? Alam ko lang yung Pope. Hindi yun ang yung Pope Papa yon, no? Holy, banal. Bakit? Yung kanyang authority kasi ang banal doon. Yung kanyang authority, halimbawa, si Apostol Judas. Dahil ba si Apostol Judas ay nagbulakbol, ibig sabihin ba ang pagka-apostol niya ang bulakbol o siya mismo? Yung authority diyan, yung banal. Kasi ang meaning ng Papa, obispo sa Roma. Obispos, ginagamit ni Soriano yan. Ito labas ito yung ebidensya na ginagamit ni Soriano yan. Ito silang gumawa ng edit na to eh. Pope. Silang gumawa ng edit na to. Tingnan mo yung pattern ng pagkagawa. Asan ba yun? Ito. Tingnan mo yung pagkagawa. Sila gumawa nito eh. Ayan. Sila gumawa niya, no? The Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 571. The Pope, the popular title of the Bishop of Rome. Yung title of the Bishop of Rome, yun ang huli. Yun ang huli. Yun ang Papa. Bishop of Rome, the popular title of the Bishop of Rome. Successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church is Pope, derived from the Greek papas, which means
Father. The title was first mentioned by Saint Ennodius in date 521 and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Pag MCGI ang gumamit nito, ang kanilang paliwanag, ang Santo Papa nagsimula daw 521. Mali. Yung title na Pope, date 521, unang mention ni Saint Ennodius. Pero ang pinangalan ng Pope, yung Bishop of Rome. Kailan ba nagsimula ang Bishop of Rome? Date 521? Ay, mali ang unawa ng MCGI dito. Tingnan mo ha, sa Gawa 20:28, sinasabi doon, obispo mamamahala sa iglesia ng Panginoon. Ngayon, si Judas nung siya ay nagbulakbol, may hula sa Biblia na papalitan yung kanyang bishopric ay maililipat sa iba. Bishopric, hindi bishop si Apostol Judas. Kung siya bishop, lalo na si Pedro na siya yung pinagkatiwala ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa, bishop sila. Ngayon, sino ba ang unang obispo nakapunta sa Roma? Try natin i-search. Try natin i-search. Search na lang. Baka mag-shutdown na naman itong laptop dahil pag marami akong binuksan, biglang nagsya-shutdown to. Kaya, search na lang, the first bishop of Rome, ang lalabas, Apostle Peter. Sabi nila, hindi na siya nakapunta sa Roma. Ano ang reason nila? Wala sa Biblia. Ganun lang kasimple yung kanilang sagot. Simple na against naman in reality. Bakit against reality? Dahil alam ng history na namatay si Apostol Pedro nang siya ay pinersecute ni Emperador Nero. Sa Roma, namatay si Apostol Pedro. Paano siya mapapatay ni Emperador Nero kung wala siya sa Roma? Ngayon, sabi nila, namatay doon sa katandaan. Bakit? Wala sa Biblia mababasa na namatay siya. Sabihin, mali yung unawa nila sa Marcos 10:38. Sabi ni Kristo, kaya nyo bang tanggapin ang bautismong ibabautismo sa akin? Ang unawa ng ang dating daan doon, immersion. Immersion. Hindi immersion yun. Yun ay extreme suffering yun. Si Kristo doon namatay sa extreme suffering na yon. Si Apostol Pedro, yun din ang kanyang ikinamatay, yung extreme suffering na yon. Walang history na magsasabing si Apostol Pedro namatay dahil lamang sa natural death, katandaan. Walang ganun. Yung mga pinagtuturo sa kanila doon, based lang yun sa personal interpretation ni Eliseo Soriano, na naalala ko dati, isang international program. Kadibate ni Soriano, Amerikano, tinanong siya, kilala mo ba si may pinangalanan 5, Bible scholar? Sabi niya, hindi, bakit, sino ba yan? Sabi naman nung wala, kung di mo sila kilala, then sinong Bible scholar o sumusuporta sa mga paliwanag mo? Napikon si Soriano, ba't siya hinahanapan ng Bible scholar? Bakit? Yan bang sinasabi mong mga Bible scholar, sila ba ang opisyal na tagapag-explain ng Biblia? Nagalit siya. Bible scholar yun. Ayaw niyang kilalanin. Di matalo siya hindi dapat kilalanin. Puro siya private interpretation. Kaya yung Papa bro, ang banal doon, ang kanyang office. Halimbawa, pare. Pare. Merong isang pare, salbahe. Ano yung salbahe doon? Yung kanyang authority as a priest? O siya mismong tao na may hawak ng authority as a priest? Siyempre siya mismong tao. Para lang yung pulis. Yung pulis. Yung pulis, kahit pa kotongero, kahit pa salbahe, pag yan humuli ng kriminal, balido pa rin yun. Maliban na lang pag natuklasan na hulidap. Sabihin na lang doon sa general, surprise, galit si Bitag. Ano surprise? Ano surprise? Ano yan? Gift? Yung mga ganon, yung authority nila as PNP, banal yun. Banal yun. Lahat tayo kumikilala doon.
Pero yung pulis na nagloko, siya mismo makukulong hindi dahil siya ay pulis, kundi dahil minansahan niya ang kanyang uniforme. Yun, brother Opoy 12. Ano Bro pangalan John mo, bro? Doe natin. Ano pangalan mo, bro? TDJ bro. Teddy J. Bro John Doe. Yes. Gamasin. Okay, dagdag natin, no. Ito yung sagot din sa Catholic answer. Tandaan natin, no, kapag ang even with just a place, a person or things, basta't nakakonsecrate siya kay God, pwede siyang tawaging holy, kapatid, no? Basahin nga muna natin Exodus chapter 19 verse 6, bro. Ano yan? Exodus chapter 19 verse 6. Exodus chapter 19 verse 6. Yes. Ito sabi sa verse 6. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Yan ang English, sabihin bro. mo sa mga Israelita. English, bro. English? KJV lang. KJV siguro pwede na. Okay, KJV. And ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the Ayan, words. so, holy nation, no? God's, pag tinuloy mo yan, God's dwelling place in the tabernacle din, sa Exodus 28:43, pati yung lahat yan, no? Pati nga yung mga goat, no, na inaalay, the victims of sacrifice to God is called holy din. Okay, tandaan natin. So pwedeng katulad niyan, yung 1906 na yan, tinawag na holy nation. Ibig ba sabihin, lahat mo sila holy, di ba? Hindi naman, di ba? But they're consecrated to God. And even yung mga apostol natin, no? Mga apostol na talagang consecrated to God from St. Peter, na successor, tandaan po natin, no? Ang mga ang successor niya ngayon, 266 Pope, hanggang kay Pope Francis. Ang naghirang kasi, tandaan natin, ang Diyos na banal. So, nung kinonsecrate niya, pag kinonsecrate niya, kahit place lang yan, yung lugar niya, yung church niya, holy yan. Yung katulad nga dito, sinabi nga rito sa Levitico 10:17, yung even the goat, they're holy, no? Yung mga inihahandog. Even sabi niya rito, narinig mo, you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. So lahat na na-consecrate ni God, tandaan po natin, pwedeng tawaging holy. Hindi yun dahil sila ay banal mismo, but because God who consecrated them is holy, kapatid. Yun, kapatid. Additional. At saka idagdag ko na lang din siguro kasi ang tanong niya kasi mga kapatid ay bakit most holy ang Pope? Hierarchical kasi ang church, kapatid, no? When we say hierarchical, meron siyang level of authorities, no? So lahat po yan na katungkulan ng mga pari, puro po yan banal na tungkulin. Dahil Diyos po ang naglagay niyan. Diyos po ang may atas niyan na yan ang gawain para sa Kanya. No, kaya natawag sabi ni Apostol na Juan na sila ay dito sa pahayag 1:6. Ang mga pari ay basahin natin, no? Para maunawaan natin ang ibig sabihin ng most holy. Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama, kay Kristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. So yung mga pari talaga, ang Diyos ang gumawa noon, no, yung kanilang office. Hierarchical kasi, bro, ang church. Ang Papa, ang pinaka, kaya siya the most holy. Lahat ng tungkulin na yun, kabanalan yun, no? From bishops, cardinals, bishops, monsignor, priest, deacons, lahat ng katungkulan na yan, puro yan tungkulin ng mga banal yan na katungkulan. Holy office tawag dyan. Ang Pope ang pinaka most holy dahil siya ang pinaka head of the church. Siya ang inatasan ng Diyos na mga laga sa
sa sa sangbahayan ng Diyos, no? At ang ano niyan ay yung sa account ng Isaias na magiging ama sa lahat, no, ang mabigyan ng susi. Basahin natin dito sa Isaiah 21:22. Ito po ang sinabi: siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan, ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan, siya ang magiging ama ng taga-Jerusalem at ang mga taga-Huda. Okay, so malinaw dito, no, sa 22:21, no, at sa 22, ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarahan niya. At alam naman natin ang parallel verse niyan, yung nasa Mateo 16, no, 18 at 19, na ibinigay ang susi na yan, no, kay San Pedro, at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito tatayo ko ang aking iglesia, ang pintuan ng daigdig ng mga patay na hindi magtatagumpay sa kanya, at ibibigay ko sa iyo ang susi, no, susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa at ipagbabawal sa langit ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo naman sa lupa ay pahihintulot sa langit. So malinaw dito na yung may susi ayon sa Isaiah 22 ay magiging ama ng sangbahayan ng Diyos. So in same manner sa Christian world, dahil ang binigyan ng susi ang ating mga Santo Papa, no, nag-umpisa kay Pedro, ibinigay kay Pedro, ipinasa yun sa sumunod sa kanya, yung susi na yun, nagsimbolo yun sa kanyang kapangyarihan. No? Ano ba yung kapangyarihan na? Siya lang ang may kapangyarihan pahintulot at magbawal sa kung ano yung pinakatamang doktrina. At ayon dito kay Apostol na Juan, no, sa kanyang Revelations 3:7, siyempre ang may hawak ng susi ay tinawag yun na banal. Kasi naghahanap ka ng biblical no. So ang anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo ang mga bagay na ito at sinasabi ng banal, no? Niyaong totoo, niyaong may susi ni David. Ito pumapatungkol to kay Panginoong Jesucristo, dahil si Panginoong Jesucristo man talaga ang may hawak ng susi ng David. Pero tandaan natin, ibinigay niya yun sa mga nangangalaga sa iglesia kay San Pedro, no? At ang may hawak doon ng susi ay isang, sabi, banal. Yan. Ang may hawak ng susi ay isang banal. Yan, ito pumapatungkol to sa ating Panginoong Jesucristo, no? Yan. Niya ang may susi ni David at banal yon, no? At ang katungkulan na yan sa ating Panginoong Jesucristo talaga yan, ibinigay niya kay Pedro at ipinasa hanggang kay Pope Francis sa panahon sa kalukuyan. Kaya bakit most? Dahil sa lahat ng tungkulin na or office or holy office, siya ang pinaka. Dahil yun ay tungkulan ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid. Nadira na, si DJ. Okay po, salamat po. Yan lang po. Maraming salamat. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw
sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.